Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong isang negatibong komento ng isang basher dito sa social media. Ating pag-uusapan mga kapolitika itong naging negatibong reaksyon ng isang basher ni Gemma Galanza na kung saan sa kabila ng magandang performance na ipinakita ni Gemma Galanza at in fact naging game changer nga itong Creamline Spiker ay meron pa rin talagang negatibong masasabi itong mga bashers. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issues. So, meron pong komento itong isang basher dito sa social media sa Facebook na kung saan ay sinasabi ni basher na ito na kahit daw wala itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas ay kaya daw nating ipapanalo yung bronze kasi doon sa leg 1 last week ay naipanalo natin yung laro sa loob ng 4 sets dito sa Team Indonesia. But ngayon daw na kung saan ay sumampa itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas ay bakit daw na 5th set pa. Okay, so ating pag-uusapan rin itong si Coach Ori Brito dito kay Gemma Galanza kasi ito yung continuation. Tinututukan natin itong journey ni Gemma dito sa Team Alas at the same time kasi yung mga players ngayon dito sa national team ay pinakawalan na po at bukas ay babalik na sila dito sa kanya-kanyang club team sa PVL Open Conference. So ibig sabihin si Gemma Galanza ay magbabalik na po finally dito sa kanyang kupunan na Creamline. Okay, but on the other hand, yung ating pag-uusapan ngayon is itong naging komento ng isang basher. Ating bibigyan ng reaksyon itong naging komento na kung saan ay kaya daw maipanalo ng ating kupunan kung wala itong si Gemma Galanza. But before that, atin mo nang sasagutin itong isa rin sa mga komento. Actually, hindi ko lang makita kung saan, but nakita ko kahapon yung isang komento ng isang basher na medyo may dala daw kamalasan itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas dahil nung wala pa daw itong si Gemma ay naka 4 sets lang tayo dito sa Team Indonesia, but ngayon na sumampa na itong si Gemma ay bakit daw naging 5 sets pa. Okay, so bakit nga ba naging 5 sets itong laro natin kahapon kontra dito sa Indonesia? But na-report na kasi natin ito dito sa ating YouTube channel last few days na kung saan ay itong laro ng Team Indonesia kontra dito sa Team Vietnam ay naka 1 set itong Team Indonesia. So ibig sabihin na ipanalo ng Team Indonesia ang 1 set doon sa laban kontra sa Vietnam. So naka 4 sets din sila. Kung ikukumpara mo dito sa laro ng Team Alas kontra sa Vietnam na kung saan 3 sets lang. So ibig sabihin nito is yung Team Indonesia is nag-level up doon sa sa laro nila kontra sa Vietnam at obviously nag-level up rin sila dito kontra sa Team Alas. Kung kaya nga napakabilis ng transition ng pagbalasa ni Coach De Brito dito sa mga players kasi itong si Ea Laure ay talagang nabantayan na and itong mga middle blockers natin kasi sila yung naging standout at highlight doon sa leg 1. So gusto ng Team Indonesia na makaisa man lang dito sa sa Team Alas na maipanalo itong leg 2. But unfortunately hindi po sila nag-succeed kasi doon sa Team Vietnam is nag-level up sila but hindi po yun enough para nga para maipanalo yung laro dito kontra sa Team Alas. Now mga kapolitika, so yun ang naging reason bakit na 5 sets kasi nga nag-level up yung Team Indonesia kasi uhaw na uhaw sila na manalo dito sa leg 2. Kaya nga lang is hindi sila nagtagumpay. Now kung base sa ating mga analysis at ating mga personal views, yung nakikita natin doon sa laro ng Team Alas kahapon kontra dito sa Team Indonesia ay sobrang laki po ng butas ng ating Team Alas, most especially dito sa gitna na sa loob ng court. So sobrang laki po ng ating butas na kung saan is napunan nung pumasok itong si Gemma Galanza. Actually sa tingin ko nga itong si Gemma is hindi pinaglaro doon sa leg 1 kasi kung ubusin mo yung mga bala, kumbaga sa isang gera mga kapolitika, kung ubusin mo yung bala sa isang gera lang ay dapat magtira ka pa ng huling bala para doon sa huling kalaban na kung ikaw ay nasa isang war. So ito yung nangyari dito kay Gemma Galanza na kung saan inilabas siya kasi doon sa Vietnam at sa Team Thailand hindi naman basang-basa rin itong si Gemma Galanza. But dito sa Team Indonesia kasi ang Team Indonesia ay nag-level up nga sila, so kumbaga meron tayong pambato
na kung saan itong si Jem Magalansa inilabas na yung huling bala natin dito sa Team Indonesia, kasi si Ia Lauri ay obviously bantay sarado na po ng Team Indonesia kasi malaki yung points niya doon sa leg 1. So ginaya ni Coach De Brito nga, sa sinasabi natin, ginaya ni Coach De Brito yung naging strategy ng Team Vietnam, na kung saan yung mga key players sila nung una na nababantayan na ng Team Alas ay nag-substitute ng iba na pwede makapag-contribute sa team. Okay, so itong sinasabi ng basher, kasi nga sa ano pa lang, sa pangalan niya pa lang na basher, sa either maganda or hindi man yung gagawin ni Jem Magalansa, ay talagang hindi rin naman talaga maganda yung sasabihin ng mga basher. At mga kapolitika, hindi na po yun magmamatter as long as ang importante dito is maganda yung naging performance ni Jem Magalansa at satisfied yung kanyang mga supporters. At ang pinakamaganda doon is na ipanalo ng Team Alas with a big contribution of Gemma Galanza. So yun po ang pinakamahalaga doon, na kung saan is naipanalo natin yung laro kontra dito sa Team Indonesia, kasi sa sinasabi na nga natin ay muntika na nga talaga na matalo yung Team Alas kontra dito sa ibang team. Mga kapolitika, ano ang yung masasabi dito sa sinasabi ng basher na kaya daw nating maipanalo yung laro kahit wala itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas kahapon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.